tayo ay papunta na sa immigration. Ito, immigration na yan. Then, asado siopaw. Mamili ako ngayon ng aking mga gusto pakinggan. So, meron dyan mga Burberry. Tama ba yung pagbigkas ko? O Calvin Klein. Ay, ang galing naman. Tignan nyo. Ito yung mga SIM card. Ayan, may KFC malapit. Mag-take out na lang tayo. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon tayo ay pupunta sa Thailand! And guys, ngayon, una pa lang sinasabihan ko na kayo, if ever po akong first episode pa lang ito na napanood nyo, meron po akong entire travel series na ginawa before sa Bangkok, Thailand at pwede kayong manood kasi may possibility na yung mga binlog ko dyan ay hindi ko napupuntahan dito sa series natin na bago ngayon, okay? So ngayon, dito sa trip na to, medyo wala akong kaplano-plano, gusto ko lang talaga mag-explore. At meron akong gustong i-book na club tour, syempre, as usual, na parang Pattaya Thailand naman. Pattaya o Pattaya Thailand, parang yun naman ang gusto kong explore ngayon. At ngayon, samahan nyo ako as we explore Thailand, Bangkok, and Pattaya for 7 days. Yes, 7 days. 1 week tayo doon. At ngayon, andito na ako ngayon sa Hop in Asiana City kasi, syempre, kauuwi ko lang galing Davao. Actually, nauna ko i-upload yung Davao kasi ito. So, tara na, samahan nyo ako. Pupunta na tayo sa NAIA Terminal 1 dahil ngayon, andun yung airline natin which is we purchase a ticket or we book a ticket sa Philippine Airlines. So, let's go! Tignan nyo naman, napakahirap maging travel vlogger, guys. So, ito yung aking maleta na dadalhin sa Thailand. So, medyo malaki siya. So, ito ay World Traveler na maleta at napakatibay niya. Kasi yung una kong maleta is nasira siya, guys. So, ito pinalitan ko siya na mas bago. So, World Traveler yan. Yung link, if ever, ng luggage is nasa ibaba. Grabe, ang dumi pa ng aking floor. So, yan yon. Tapos, ito yung dinala ko naman sa Davao. Yan yung dinala ko sa Taiwan and Davao. Kung nakita nyo, yung vlog ko na yon. So, yan yung dinala ko. So, iiwan kayo dito muna sa hotel. Ito lang yung dadalhin ko. Let's go. Okay, guys. So, we're here sa NAIA Terminal 1 at ngayon, andito na tayo sa mismong check-in counter at Philippine Airlines ang ating airline dito. At as you can see, medyo hindi siya crowded and pero dun sa kabilang side, ayan sa side na yan is iba't ibang airline niya na magkakadikit and tayo, luckily, walang katao-tao dito and fortunately, nakapag-online check-in na ako kasi guys, if ever kapag kayo ay meron kayong flight, mag-online check-in na kayo. At wait, nakalimutan ko pa pala magbayad ng aking Philippine travel tax. So magbayad na muna tayo 1,620 pesos per person yan. So mandatory po yan. Ngayon, kailangan is makapagbayad na tayo bago tayo magpunta doon sa check-in counter. Let's go. Ayan, kapag dito kayo sa NAIA Terminal 1, dito ang bayaran ng Philippine Travel Tax. So, ayan, nakita nyo, nakapila na ako at ayun yung price, oh. As you can see, 1,620 pesos. And pwede dyang tumanggap ng card payments if ever kung yun yung preferred option nyo. Ayan, so nakapagbayad na tayo ng Philippine Travel Tax and alam nyo, kukunti lang talaga yung tao dito. Yun ang perks kapag dito kayo sa NAIA Terminal 1. Kasi so far, wala pa ako na-experience na crowded time dito. Unless dun kayo nga sa ibang airline. Kasi usually kapag nandito ako sa Terminal 1 is ang airline ko lang is either Philippine Airlines or Thai Airways. Ayan, check-in time! Ayan, so nakuha ko na yung boarding pass ko and actually gate 7 tayo tapos yung seat natin is sa aisle. Luckily kasi ayoko guys ng window seat kasi pagka sa aisle, pagka kunyari gusto nyo umihi, hindi na kayo mag-need na, excuse me, pwede po mag-CR lang po, yung mga ganun effect. So ngayon ito, andito na tayo ngayon, papunta na tayo ng immigration, bawal na mag-picture dyan at mag-video mamaya and alam nyo ba, sure ko lang sa inyo, like kanina, nung nandun ako sa counter, sinabi ko ganyan, magkano po pa-upgrade ng business class? Kasi guys, alam nyo, usually, kapag kunyari, mag-check-in pa lang kayo, pwede kayong magtanong kung magkano yung pag-upgrade sa business class. Like, as far as I know before, nung nag-Vietnam kami, tinanong yun ng isang friend ko, parang $100 US. So, parang pumapatak siya na 5,000 pesos lang, diba? I mean, 5,600 kasi 56, diba? So, ganun. So, may time na mura yung business class, may time naman na mahal kapag i-upgrade. So, if ever, kung gusto nyo lang naman ng comfort, try nyo yun para mas comfort nga yung ma-experience nyo, malaki ang legroom, mayroong pagkain, at yung iba naman, meron pa silang pa-lounge. Okay guys, so nakalagpas na tayo dun sa mismong immigration, patas dun sa security check, and mamaya ikikwento ko sa inyo yung mga tinanong sa akin dito sa immigration area, dito sa NAIA Terminal 1. And actually, yun so far, yun yung pinaka-friendly na tanong sa akin ng immigration officer. Like, napakadaming tanong, but ang tanong lang naman niya is walang katakot-takot. I mean, napaka-casual lang, ganun lang na level. So ngayon, try natin muna magpunta dito sa airport lounge kasi meron pa tayong time. Then after nun, pumunta na tayo doon sa ating gate, which is sa gate 7 na located lang din sa baba ng airport lounge. Ayan, so magpunta muna tayo dito sa Pags. And actually, lagi ako nagpupunta dyan if ever kapag kunyari may flight ako. And so andito na ako ngayon sa Pags Terminal 1 na airport lounge. Kaya lang, unfortunately, full daw. Usually kasi kapag credit card yung i-submit nyo dito as access papasok is pagka fully booked is hindi kayo makakapasok agad. But meron silang extension which is yun yung first time ko makikita. So let's go. Ayan guys, di ba yan yung mismong Pags? Yan yung Pags, tapos ito yung A-Lounge. And dito tayo mapupunta ngayon sa extension nila. Which is tabi lang siya ng A-Lounge. Kasi puno dun eh. Ayan!
Let's go! First time ko makapunta dito. Okay. Konti lang tao. Yan nga lang dito para medyo konti yung food. Pero it's okay. Okay, thank you ate. At least basta ramdam ko dito yung pagka-airport lunch kasi konting-konti lang talaga ang tao. Food dito is butter chicken. Tapos meron dito mga coffee. Meron dito mga Americano, mga hot chocolate. Tapos ito, meron dito pasta. And merong soup. Tapos dito sa side nito meron asado siopaw and pork siomai. Pork siomai. Then asado siopaw. Plus dito may arroz caldo. So yan. Doon naman sa side doon. As you can see sa side na to, meron dito mga drinks. Ayan yung drinks niya. Iba't ibang uri drinks. Tapos meron ditong basil sandwich. And dito sa side na to, ayan, meron din dito. Super extension talaga siya. Ay, napaka-konti. May salad. Maganda pala dito. Di pa tayo doon. Mas gusto ko doon. Kasi mas kita doon yung mga aeroplano compared dito sa side na to. Ayan, dito tayo. Ayan, so guys, andito ako ngayon sa PAMS Terminal 1 at gusto ko sa inyo ipakita itong mga food ko. So, tingnan nyo. Yung food ko for today is, ayan, nakikita nyo may siomai, tapos may butter chicken dito. Kasi alam nyo, dun sa previous trip ko is meron ako nainom. Like, uminom ako ng napakadaming jockey. So, result na is nagkaroon ako ng diarrhea. Share ko lang sa inyo. So, yun yung double trip ko na pinulis ko ng napakatagal kasi ito medyo makukulit to. Inuna ko i-upload na yun. So, bago ako mag-flight, bumili po ako sa Watson. Ayan, share ko lang sa inyo. Kapag ka mag-flight kayo is, ang maganda is magbaong kayo ng RC Flora. Saka ng Hydride. Para if ever, kapag ako nyari sumakit yung tiyan nyo, is meron kayong gamot agad. Okay? So, ito po ay nanghingi ako ng advice sa mga travel vloggers kong friends. So, sinadya sa akin to ni Jack, saka ni Archie. So, hindi ko alam kung kilala nyo sila, but sila yung nagsuggest sa akin. And, yun. Okay, moving forward is gusto ko i-share sa inyo naman yung aking interaction with the immigration officer. So, interaction ko with the immigration officer isang nangyari. Like, andun na ako. Nakapila na akong ganyan. So, sabi ko, good morning po. Sabi ko ganyan. Then, sabi niya, good morning. Tapos, sinabi ganun. Ang unang tanong niya sa akin is, saan yung final destination mo? Yun, agad niya tinanong niya. Pero nakangiti. Tapos, sinabi ko ganyan, sa Singapore po. Tapos, alam niyo kung ano yung unang tinanong after nun? Taylor Swift concert? Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi po, ibang show po yung pupunta ko. Kasi, guys, share ko lang sa inyo. Medyo spoil ko na after ng Thailand trip ko, didiretso na ako ng Singapore. So, kasunod nito, expect na Singapore na kasunod ulit na vlog. So, yun ang nangyari. Tapos, after nun, tinanong ko sa kanya is, kasi mauubos na guys yung page ng passport ko. So, share ko lang sa inyo, ito yung passport ko. And wala na siyang print. Kasi, di ba usually kapag nasa airport kayo, is kapag nandun kayo sa immigration, pinatatanggal yung cover. Dati nagko-cover ako, pero syempre, lagi ako nagtatravel. So, tinatanggal ko na yung cover. And ganyan yung hawak ko lagi. So, dapat pala, kapag meron kayong passport, dito ang hawak. Diyan ang hawak. Tingnan nyo, nabura na agad yung mismong passport na logo sa akin. Tapos yung pasaporte sa baba. So, at least, gamit na gamit naman siya. So, tinanong ko kay ate immigration officer, ate, dapat na ba ako mag-renew kasi mauubos na yung page ng passport ko? Kasi guys, literally mauubos na talaga. Parang ang natitira na lang 6 na lang yung page na natitira sa passport ko na walang tatak. Then the rest may tatak talaga. So, sinabi niya ganun, okay pa naman yan sir, madami pa yung flight na mangyayari kaya nga minaksimalize ko. Sinabi niya, kaya doon daw niya tinatak sa unang page kasi nakita daw niya na medyo paubos na nga. So, yun. Okay, so bumalik na tayo sa trip talaga natin ng gusto kong information na ibigay sa inyo. So, ang tinanong lang sa akin is una, isa yung final destination which is sa Singapore ka ako. Then next naman is yung kung Taylor Swift concert, sabi ko hindi. Tapos next naman after nun is kung kailan daw yung balik ko sa Pilipinas. So, sinabi ko, March 8, pupunta ako ng Singapore from Bangkok. Then, March 10, is uuwi na ako from Singapore to Philippines. Kasi nga, diba, yung 8-9 na yon is yun yung concert ni Taylor Swift sa Singapore. Pero unfortunately, hindi po tayo pupunta doon. And meron tayong ibang show na pupuntahan. I-share ko sa inyo sa mga susunod na videos. Okay? So, ngayon, kumain na muna tayo kasi malapit na tayo mag-boarding. And let's go! Okay, guys. So, ngayon, boarding time na. And actually, iniintay ko maubos yung tao dito sa mismong boarding gate. And ayan na, konti na lang. Kasi nasa aisle seat naman ako at yung mismong maleta ko naman, ay mismong backpack ko naman, ilalagay ko naman siya sa ilalim ng upuan. Kaya okay lang. And para pagpunta ko dun sa loob is paalis na talaga. Okay guys, so nandito na tayo sa mismong airplane. At actually, ang flight natin is 3 hours and 35 minutes. Ayan, as you can see. So, ngayon, maganda tong ating aircraft na nasakyan ngayon. Malaki siya. And actually, yung business class seat niya, yung talagang business class seat na dating nung previous vlog natin na gusto ko. So, ayan. Meron tayong pa-TV dito. At ngayon, matulog na muna tayo kasi 3 hours na yung flight natin. Almost 4 hours. So, let's go. So guys, lobad yung AirPods ko. Tapos sa AirPods Max ko. Buti na lang. Meron ditong pag ganito. Dito sa Philippine Airlines ngayon. Ayan. Then, mamimili ako ngayon ng aking mga gustong pakinggan. So, feeling ko dito tayo kay The Weeknd. Or kung hindi dyan, dito tayo kay Taylor Swift Midnights. Or kung hindi yon kay Nicki tayo. Or kung hindi yon maghanap na lang tayo ng ibang magugustuhan pa natin. But ngayon, dito muna tayo kay The Weeknd. Okay.
guys, finally, we're back in Bangkok, Thailand! Grabe. Okay, so hindi ako makasigaw na mabuti kasi napakadaming taong nakapaligid sa akin. But ayan, finally, andito na tayo sa Suvarnabhumi International Airport! Actually guys, it's already 6:20 PM at actually wala na tayong pwedeng magawa ngayong araw dahil gabi na. And pwede lang naman tayo magpunta sa night market, ganyan. Pero for me, parang bukas ko maibibigay yung full potential ko, yung full energy ko. So ngayon, is ililibot ko na lang muna kayo dito sa airport arrivals area. And actually, mayroon akong vlog din. May vlog na din ako. Ayan, panoorin itong entire travel series ko na ginawa dito sa Bangkok. And yun. So ngayon, hindi tayo magte-train kasi sa hotel natin may option na train. Tapos may option din na Grab. So Grab na lang tayo kasi guys, available yung Grab dito sa Thailand. And parang for me, mas okay siya dahil hindi ako maghihila-hila ng ganyan ng maleta doon sa mga train station. So for me, mas convenient siya. And mamaya papakita ko sa inyo kung magkano ang mismong babayaran ko kapag ka-Grab. Ayan. So nakita ko na naman tong King Power Duty Free. Alam nyo ba? Isa yung King Power sa mga duty-free na bilihan ng mga pabango, bilihan ng mga imported stuff na nakita ko na super mura. Like literally, mura yan. At alam nyo, yung pabango dyan is, ang binibili ko kasi pabango, Clinic Men Happy. So parang 2,200 pesos lang dyan. Like 100 ml na yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo, wag tayong magmadali doon sa part na yun. Dahil doon sa mismong baggage claim area, meron doon eh. Meron doon area ng bilihan ng mga pabango. At so far, yun lang naman yung binibili ko. Hindi naman ako bumibili ng alak dito. Alam nyo, every time na dumadating ako dito, laging doon ako sa pinakadulong tube lagi. Kaya medyo mahaba yung nilalakad ko. Last time nagpunta ako dito sa Thailand, doon at doon lang din ako talaga lumabas. Ito na po. Ito na ang area kung saan tayo ay papunta na sa immigration. Ito immigration na yan. Bawal na camera doon, so later na lang. Okay guys, so finally nakatapos na tayo doon sa immigration area at ngayon nandito tayo sa baggage counter. And baggage counter number 8 yung atin and 19 pa lang to. So doon pa sa bandang dulo. Grabe, napakalayo. Grabe, napakalayo. Doon tayo sa number 8. Ay, nakikita niyo ba yung number 8? Doon tayo. Oo nga pala, share ko lang sa inyo. Wala sa akin tinanong sa immigration dito sa Thailand. Like literally wala. Kinuha lang yung aking passport, kinuha lang yung boarding pass ko, then pinaganon lang yung kamay ko kasi syempre kailangan kasing yung mismong fingerprint. Then after na, wala na. Nakaalis na ako. Alam nyo, nagugulat ako kasi kanina nag-film ako doon sa boarding gate natin sa Philippine Airlines ng IG Reel. Like ito yon. Ito yung IG Reel niya. So check nyo na lang sa Instagram account ko para makita niya IG Reel na ginawa ko. And alam nyo ba, may nakapag-picture sa akin. So ito naman, sinend sa friend ko. Nakakatuwa lang. Napakadaming mga mata sa paligid. Kaya if ever guys, kung nahihiya kayong lapitan ako at maispatan nyo ako kahit saang parte ng mundo, picture nyo lang, send nyo lang sa akin sa Instagram. Hala, gusto ko lang makita. Manila, number 8. Though wala pa gaanong kumukuha ng mga maleta kasi napakadaming tao sa immigration. Like literally, napakadami talaga. Kaya ngayon, hintayin natin maleta natin kasi may ikot pa naman. One ikot pa, let's go. Ayan, so nakuha ko na yung maleta ko at bago ako lumabas, gusto ko muna sa inyo pakita tong King Power Duty Free na kung saan nag-o-offer ng napakamurang mga pabango. Ito yun guys. Ayan, ito. So pumasok na muna tayo. Ito na. Ito na yung pabangong side. So meron dyan mga Burberry, tama ba yung pagbigkas ko? O Calvin Klein, Gucci. Pero kasi hindi yan yung mga pabango ko eh. Ngayon, check tayo ng pabango. Ito, Chloe. Ito yung gusto na ate ko. So check lang natin kung magkano. So ang presyo niya ay 5,110 Thai bahts. Ito, pabango ko to. Itong Bulgari Extreme. Isa sa mga pabango ko. O, ang presyo niya is 3,825 Thai baht. Tapos, ito naman yung bagong bili kong pabango sa Japan. So, 4,080 baht naman dito. Yan. So, YSL. Pabango to guys. Ito yung gamit ko ngayon actually. Ngayong andito ako sa Thailand. Tapos, ito sa isa sa mga bestseller ng Jo Malone. So, magkano siya? Walang nakalagay na price guys. So, hindi ko masasabi sa inyo. Ito pala yung presyo. 5,100 Thai baht. Pabango to actually. For me, parang unisex yung amoy niya. Pwedeng pambabae at pwedeng panlalaki. Pero, medyo pambabae. Pero mabango to guys. Tapos, itong wood sage and sea salt na 30 ml. Ang presyo naman niya is 2,550. Ayan guys, ito yung pang everyday perfume ko. Kung gusto nyo maamoy, kung ano yung amoy ko. Ito yung amoy ko lagi. Itong Clinic Happy for Men. Actually, bibili ko niyan. Pero parang ayoko na muna dito bumili kasi napakaaga. Pumunta tayo sa King Power some other time. So, 1,420 baht lang dito yan. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo. At ngayon, lumabas na tayo. Kasi nag-avail ako ng SIM card kay Klook. Kaya lang, ang naklik ko is yung Klook counter. So, pwede sana dito eh. Pwede dito sa mismong arrivals area. Kaya yung Klook counter ngayon naklik ko. Which isang ibig sabihin nun, papanik pa ako sa taas. So, pumalik muna tayo doon. Hayaan mo na, ala naman tayong gagawin. Nangyari na. Kaya if ever, kung sa Bangkok kayo dadating, i-click yun nandito sa screen. Yung nasa screen na nakalagay dyan para mas accessible sa inyo at mas convenient. Okay, so nakapagtanong na ako sa mga counter ng DTAC kasi yun yung binilan ko ng SIM card. So, sa 4th floor located yung Klook counter. So, tara, pumalik
tayo. Actually, Arrivals Store is sa second floor siya located. So, kailangan pa natin pumanik sa taas para sa mismong fourth floor. Actually, gabi na rin, wala na rin tayong magagawa. Kaya tama lang na naipakita ko rin sa inyo. Naiikot ko din dahil lang naklik ko nga yung crew counter. So, may iikot ko din kayo sa mismong airport. Sa mga first timer dyan na nanonood sa akin, oo nga pala, ako nga pala si Ivan na gumagawa ng mga travel series ng iba't ibang bansa, okay? So, sana manood kayo. Like ano po, every month po ako umaalis para gumawa ng mga vlogs, gumawa ng mga TikTok videos all about travel. So, yung aking social media, ilalagay ko dyan sa ibaba. Active po ako sa Instagram, active din po ako sa TikTok, and mas active ako dito sa YouTube. Like, every other day ako nag-upload dito. Ayan, so ngayon, pupunta na tayo dun sa mismong kuhanan ng mismong SIM card. And if ever kapag kukuha kayo, is pumunta po kayo sa Counter J. So, ito yung Counter J. Ayan, makikita niyo yung Counter J na yan. Nakalagay dyan is J, then pumunta tayo sa kabilang side. I'm so excited kasi guys, yung Counter J pala is ano pala siya? Like Thai Airways. Kasi dyan ang sasakay going to Singapore. So, expect nyo na natapos yung travel series na to, Singapore agad ang kasunod. Yan, ito yung Klook Counter. Ito natin kukunin. Buti na lang. Ay, ang galing naman. Tignan nyo. Ito yung mga SIM card. Tapos meron pang Ikoka, oh. Tapos may Suica. Sa Japan yan. Ang galing. So cool. Ayan guys. So ipakita nyo lang inyong QR code dito sa mismong counter. Then, wala. Okay na. Ito yung gusto kong rabbit card eh. Kaya lang hindi yan yung nagkaroon ako. Hello. I availed the SIM card via Klook. Okay na. Nabigay ko na yung voucher code. So, kumuha tayo nito. Ano ba? Kunin natin ito. Mamaya basahin natin. Anything. So, sabi ni Kuya, kung dito daw ba sa cellphone na to ko ipalalagay. Sabi ko, hindi dito. Kasi meron akong extra phone na dala. Which is usually guys, if ever kapag kayo po ay magta-travel, magdala kayo ng extra Android phone. So, yung Android phone, noon yung paglalagay nyo ng inyong SIM card at i-use nyo siya as packet, wifi, or portable hotspot na pwede nyo gamitin sa mga ibang travels nyo at pwede nyo share sa mga travel buddies. Ayan, so ngayon, kumonekta tayo kasi meron na tayong SIM card. Actually, ang bilis. Hindi sa akin hinihingi passport. Diba usually hinihingi passport? Ba't dito hindi hinihingi? So, bigla agad binigay and whatsoever, ganun. Ayan na naman. Sorry po, may mga nagsasabi lagi daw ako nag-whatsoever kasi sanay ako mag-whatsoever. Laging yun yung sinasabi ko kahit nung nag-aaral pa lang ako. Ayoko kasi sinasabi, etc. So, may mga nakakapansin lagi daw ako nagsasabi ng whatsoever. Mahilig po ako sa whatsoever. Yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo, mahilig ako doon kesa sa etc. Okay, kung bibili kayo ng SIM card, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. And also, you can use my code po, IBAN5 off, para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng available nyo sa Klook. Mapa hotels and activities. Okay, so ngayon bumaba na tayo dun sa B level o B floor dito sa mismong Suvarnabhumi International Airport dahil may natira pa ako new Taiwan dollar. So, papa-exchange natin siya into Thai baht at ngayon pupunta tayo doon sa best exchange or money exchange shop or stall dito sa mismong airport. Napakadami yung mga makikita ng mga money exchange dito, pero wag na muna kayong magpupunta doon kasi mayroong isang sikat specifically talagang napakaganda ng rates niya. So dadaling ko kayo doon para malaman nyo. And doon pa lang mismo sa arrivals area, sa departures area at kung saan pa mang sulok ng mismong airport dito sa Thailand, napakadami talaga at ang hanapin nyo lang sasabihin ko sa inyo. And if ever, pwede din kayo mag-withdraw na lang ng 8 sa inyong card, sa debit card or sa credit card kung yun yung option na gusto nyo. Ayan, so ngayon i-click natin tong BISO Airport Rail link. Doon tayo pupunta at doon ko ipapakita sa inyo yung money exchange. Ayan, from doon sa mismong basement floor. So lalagpas na kayo dyan sa mismong walkalator at dire-diretso lang tayo. Hanapin natin dyan yung super rich. Papasok doon na, huwag kayong papasok doon sa mismong train station kasi ako hindi naman yun yung option ko dahil mag-grab ako. Ang pupuntahan lang natin dito is yung mismong money exchange talaga. And tignan nyo, napakadaming tao. You know, ang dami nagpapapalit kasi dito nga maganda. So ayan, if ever, mamaya papakita ko sa inyo yung mismong rate. Ayan, so ang papapalit natin ngayon is 5,000 NTD. And actually, first time ko magpa-money exchange kasi hindi talaga ako nagpapa-money exchange. Yung mga natitira talagang ginagamit ko na lang sa mga susunod na trip. Kaya lang, hindi na kasi ko uulit sa Thailand muna. So, papapalit ko na. Ayan, so tingnan natin. Walang lagay dito no fee, no commission, no charge. Baka good na rate. Ayan, so yun yung papapalit natin. 5,400. I mean, 5,000 pesos yung NTD natin. Tapos naging 5,400 Thai baht siya. Ayan, so ngayon magwi-withdraw tayo dito sa ATM machine. Ang pangalan niya is K-Bank. Kasi feeling ko kulang pa yung pocket money ko. Kasi guys, yung punta ko ngayon weekend. Sinakto ko siyang weekend. So chat to chat weekend market. Saktong-sakto. So baka mamaya makapag-shopping ako ng mga polo-polo, ganun. Ng mga damit. Para hindi ako gahulin. I mean, hindi ako, what do you call this? Para enough yung dala-dala ko, diba? Normally kasi 10,000 baht yung bawat withdraw. So, yung withdraw ko sana is 20,000 pesos or worth 12,000 baht. So parang 10,000 baht na lang ngayon i-withdraw ko kasi yun yung isang labas. Ayan, so ang gagamitin ko is GCash card ko. Ito ay sinabi sa akin ng mga friends ko, maganda daw kasi kapag GCash card or GoTime. So yun yung maganda. Usually kasi BPI yung ginagamit ko, diba? So ngayon, ito muna yung gagamitin ko to try this kind of ATM. And so tayo na. I-enter na natin ang ating, wait, bakit walang English? Alam bang English? Natin to.
Okay, welcome lang sa cards nakalagay. Wait, English po, please. Wala po bang English? Oh my God, no English? May mga English palang ganon. Withdraw. Oh, sabi ko sa inyo, withdraw 10 lang eh. Oh, sige, withdraw 10 lang. Continue, hindi. Network fee. 220. So, kailangan nyo talaga na. Okay. So, yun. รับเงินแล้วอย่าลืมบัตร Okay, นะ ayan คะ na. We-withdraw na. Ayan. Ayan, transaction record. Nakapag-withdraw na ako, tapos nakuha ko na din yung pera. So, 10,000 baht yung aking withdraw. Tapos, nag-text na sa akin yung GCash. Nakalagay dito, you have successfully withdrawn 16,016 pesos, 0.30 centavos. So, yun yung equivalent niya. Kapag ka nag-withdraw kayo gamit yung GCash, tapos dito sa ganitong ATM machine is ang halaga ng 10,000 baht is 16,060.30 pesos. Ngayon, mag-book na ako ng Grab. So, chinek ko kung magkano. So, ang fee papunta dun sa mismong hotel ko from dito sa Suvarnabhumi Airport is 589 baht. So, yun yung bayad. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. From dito sa airport to sa Aspira 1 Sutisan, kasi yun yung aking hotel is, napofocus ba? Ayan, 589 baht. May mas mura. Tignan nyo, just Grab. So, 330 baht lang. So, doon ba ka sa 589 o 330? Sige, try ko nitong 330 para mas tipid. Ayan, nakahanap na tayo. So, Toyota Altis. Let's go. Grabe, finally nakalabas na tayo dito sa mismong airport. Napakalamig, parang winter season. Parang 37 degrees. Ayan, so dyan ako nagpa-pick up dito sa area ng exit 3. So, maghintay tayo dito. Tayo natin si Kuya. Ayun guys, so nakasakay na ako dito sa Grab at ngayon papunta na tayo sa hotel. And actually, madali lang. Madali lang ako nakapag-book. Wala pang 3 minutes. Ganun, wala pang 3 minutes. At ang bilis lang nakarating dito. Wala pang mga 5 minutes. Ganun. At ngayon is, ang medyo mahirap lang na part is yung paghahanap. Kasi napakadaming mga Grab na sumusundo. So, ang sinabi ko doon ako sa arrivals Bay 3 or exit 3, edi hinanap ko. And magkakamukha yung mga plate numbers nila. Pero at the same time, buti lumabas si Kuya at napakabait. Tinulungan din ako sa pagbuhat ng maleta. Okay, so nakarating na tayo dito sa ating hotel. At ito yung hotel natin, guys. At alam nyo ba, itong hotel ko, talaga nag-research ako ng malapit sa train station. So, ayan o. Tignan nyo. Harapan lang niya exit to MRT. So, let's go. Pumasok na tayo. At oo nga pala, gagawa ko ng separate video sa hotel. Alam nyo naman, lagi naman yan. Episode 2, automatic, ganon. Ayun, check-in na ako. Okay, so ngayon, maglakad na muna tayo dun papunta sa 7-Eleven. So, ito yung aking hotel. Actually, medyo madaling dito sa part ng hotel ko, ha? I mean, itong hallway, I mean, yung lakaran. Pero normal lang naman. Ganyan lang din naman talaga. Yung doon sa gitna, makikita niya meron doon mga nagmamassage, mga foot massage, at kung ano pa man. So, ngayon, later, titignan ko kung itatry natin yung ganyan kapag sa mga susunod na araw. Kasi parang ang healthy, I mean, parang ang sarap sa feeling. Kasi ang sakit na rin ng paa ko. Ito yung itsura ng paligid ng hotel ko. Uy, may kainan pala dito, oh. May kainan dyan. Tapos, may 7-Eleven doon. Tapos, may 7-Eleven din dito. Napakadaming 7-Eleven. Pero ang parang vibe ko kasi ngayon, mag-KFC muna ako. Mag-take out na lang ako ng food. Ayan, may KFC malapit. Mag-take out na lang tayo. Take lang na KFC dito. Parang wala naman siyang taas. Ayan yung menu, oh. If ever, kung gusto niyo, post nyo na lang para makita nyo. Yan yung pwedeng order dito sa KFC. Diba? Yun, as usual, walang rice. Ay, meron pala ito. Kaya na parang sumahang yan. Ito na lang orderin natin. Ito. Take away. So, ayan. 149 baht. Bigyan ko 1K. Ang change ko ay 51. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung nabili kong pagkain. So, ito yung mashed potato. Tapos, ito yung fully loaded meal set na pinili ko sa KFC. And actually, ano niya, ang laki. Ang laki kumpara dito sa mga normal ones na nabibili natin dito sa Pilipinas. Ba't ba ang alog? Ang alog ng table. So, ayan, 149 na baht to. And ay meron siyang fries. Tapos, merong chicken na kasama. Papakita ko sa inyo, wait lang. Ayan yung laman. So, 2 pirasong chicken na hindi maanghang. Tapos, 2 pirasong chicken naman na maanghang. Tapos, may fries. Tapos, itong parang papay nila. Ayan. Then, bumili nga ako nito na extra. So, ito, 49 na baht to. Tapos, itong set na ba na to is 149 baht. Actually, nakakain na rin ako nito before. And alam ko naman na yung lasa niya. So, wait, maghugas na muna tayo ng kamay. Parang tuloy-tuloy tayo kumain. Actually, feeling ko ang anghang nitong chicken na to. So, unahin na muna natin yung maanghang para malasap natin mabuti. Ayun, natin nyo. Ang anghang na itsura, no? KFC to. Ayun, pa siya maanghang. Hindi siya maanghang. More like asim siya. Na merong onting anghang nga. Pero alam niyo yung sa atin sa Pilipinas, yung Jollibee, mas maanghang pa yun. Harap. Ang lambot ng chicken dito, ah. Wait, so kakain na muna ako.
Then after nito, sasabihin ko na sa inyo yung summarization ng whole day ko, kung ano yung nangyari sa akin, kung ano yung extra tips ko sa inyo para dito sa Thailand pagpunta nyo. Okay guys, so ngayon kinabukasan na to ng mismong arrival ko dito sa Bangkok, Thailand. At ngayon, bibigay ko sa inyo yung summarization ng nangyari sa akin from Manila going here sa mismong Bangkok. Okay, so magsimula na muna tayo sa check-in counter. So sa check-in counter, smooth lang naman. Tinanong lang sa akin yung e-travel. So guys, if ever kapag kayo ay pupunta dito sa Bangkok, kahit sa pamang bansa, is kailangan po ay sagutan nyo po ang e-travel na website. Ito ilalagay ko dito sa screen. And requirement yan. Paalis man kayo ng Pilipinas o pabalik man kayo ng Pilipinas. At maganda ngayon kasi kailangan mag-sign up na kayo. Then doon na yung record nyo. Hindi na kayo kailangan mag-input. Ang input nyo na lang yung flight nyo at kung saan kayo pupunta. At kung meron kayong mga travel history noong previous 30 days nyo. Okay? So, yun lang naman ang tinanong sa akin. E-travel. Tapos tinanong ko nakapayad na ako ng travel tax sa mismong check-in counter. Sinabi ko yes. Kasi magbabayad nga kayo ng travel tax worth 1,620 pesos. And then, nagbayad na ako. Then, after nun, binigay na sa akin yung ticket. Then, bago nga pala yun, is ang sinabi ko ganun. Gusto ko kasi magpa-upgrade ng business class. I mean, maganda kasi yung maganda kasi aircraft na na-assign sa amin ngayon. Sayang. Kasi, pwede daw palang ma-upgrade kapag hindi ka pa nag-online check-in. Kasi nag-online check-in na ako eh. Kasi may mga tendency guys na kapag kayo mag-upgrade kayo, pwedeng doon mismo over the counter. May mga time na mura ino-offer nila, may mga time na mahal, may mga time na sakto lang, ganyan. So, nagpunta kami sa Vietnam way back then. Tapos parang ang fee lang is parang 100 USD. So, parang pumapatak lang na 5,600 for upgrade, diba? So, parang for your comfort, tapos yung meal, then yung meron pang business airport lounge is parang for me, parang okay na din. Parang worth it na din yung upgrade na yun. Kaya lang, nakapag-check-in na nga ako kaya hindi ko na siya nagawa. Okay? So, let's proceed na sa immigration area. Sa immigration area, walang ganong tao. Yun ang pinakagusto ko sa part ng NAIA Terminal 1. Yun ang aking paboritong airport in terms sa less crowded. Kasi doon, talagang konti lang yung tao. But, ang bilis-bilis nyo nang makapasok agad doon sa mismong check-in counter or doon sa mismong immigration area. Kasi doon sa immigration area nila, merong mga napakadaming immigration officer. Hindi tulad doon sa Terminal 3 na parang ang onte, diba? So, medyo nagtatagal. Kaya yun yung nagustuhan ko doon. Then, after doon is, tinanong na ako, mabait si ate na na-assign sa akin. Tinanong ko, attend ako ng Taylor Swift concert, kung saan yung final destination ko, which is sa Singapore after dito sa Bangkok. Kasi yun yung way pabalik ko sa Pilipinas at tinanong kung kailan ako babalik sa Pilipinas, ganyan, tapos kung solo travel, yun lang naman yung mga tinanong sa akin. So, okay, diretso, then nagpunta ako sa PAGS. So, ngayon ko lang nalaman na may extension pala ang PAGS sa NAIA Terminal 1. Punong-puno na yung mismong main, then doon ako sa extension. Then doon sa extension, malaki naman pala siya. So, yun, nakapasok ako. Kasi during that period, yung pag-alis ko, parang medyo konti pa lang yung tao. Hindi ko alam baka mamaya kasi kayo, nagpunta na kayo na NAIA Terminal 1, tapos crowded nung part nyo. Pero kasi ako, many times na ako nakapunta sa NAIA Terminal 1, hindi po siya nagiging mapila pagka andun ako. So, baka natatapat lang lagi sa flight ko. So, if ever, hindi ko alam kung pagka sa inyo, baka mamaya crowded sa inyo. And after nun, dun sa PAGS, syempre, pumasok na ako dun sa boarding gate. Ayan. Tapos pagpasok ko dyan sa boarding gate is dire-diretso na. Nagpunta na ako sa mismong airplane. Tapos dun sa airplane, yan, mayroong entertainment yung TV. Tapos nagpatugtog ako ng mga tugtog na gusto ko, mga tugtog ni The Weeknd, mga tugtog ni Taylor Swift, mga tugtog ni Harry Styles. Yan, paulit-ulit ko lang yung pinatutugtog. Then, diretso na. Pagdating dito sa mismong airport ng Suvarnabhumi International Airport dito sa Bangkok, ang nangyari is, unang-una, paglalakad dun sa mismong tube palabas is syempre nag-immigration. Sa immigration dito, walang ganong tinanong sa akin. Siguro sinabi, dalas naman ito sa Bangkok. So, yun, feeling ko, nakita na nila yung record ko na ilang beses na ako nakapunta sa Bangkok. Feeling ko 5 times na o 6 times. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na. So, yun ang nangyari. Then, after nun, lumabas na, kinuha ko na yung baggage ko. Then, pinick up ko na ang aking SIM card sa club. So, yung SIM card na inavail ko sa club, ilalagay ko dyan yung link sa ibaba. And, kapag i-click nyo yan, is pwede nyo gamitin yung code kong Paul Ivan 5 para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng available sa club. Mapa hotels and activities. Then, after nyan is, guys,
meron kayong pipiliin ng mga choices. So ako, yung Klook Boot yung aking pinili. So from departures area, from arrivals area, pumanik ako sa departures area. Sa counter J siya sa bandang likod na side. So doon ko siya pinick up. Then ang bilis lang, hindi hiningi passport ko. Hindi hiningi passport ko sa pag-insert ng SIM card. Napakabilis. Walang ka-artihan ang nangyari. So diretso, ayan. Tapos na-connect ko na sa phone ko. Then meron na akong Wi-Fi. Ganun lang kadali. Then, ang nangyari is, after nun, is dire-diretso na. Dire-diretso na ako doon sa ibaba, tapos pupunta ako doon sa mismong basement dahil nga pinuntahan ko nga yung mismong, tawag dito, yung mismong money exchange. Yung money exchange, pinapalit ko yung mga natira kong New Taiwan dollar doon sa previous trip ko. Ayan, pinapalit ko. First time ko magpapalit kasi usually nagwi-withdraw ko. Kung napansin nyo, kung naglagi kayo nanonood ng mga vlogs ko, ngayon lang ako nagpapalit. At based sa mga napagtanungan kong travel vloggers at yung mga friends ko, is itong super rich sa baba, yung pinakamagandang palitan kapag ka nasa airport kayo. Kasi napakadaming mga palitan dyan. Kaya yun, huwag kayong magpapalit sa kung saan-saan. Doon lang kayo magpalit. So, nasa part siya ng mismong train station na sa ilalim, sa pinaka-basement. And kung gusto nyo mag-grab, bumalik na lang ulit kayo sa taas kasi doon din naman yung pick-up point. Then after no, nag-book ako ng grab. Then, dinala na ako dito sa mismong hotel ko. At yun lang naman nakaka-experience and so far. Tulad lang din ng mga na-experience ko dati. Smooth and ganyan. And alam nyo, medyo madami na ngayon yung tao sa immigration ng Thailand. Kasi as far as I know, nag-visa free na yung Thailand sa iba't ibang bansa. Like nag-open sila ng visa free sa iba't ibang bansa. Kaya napakadaming turista. Kaya medyo matagal lang pala ako dun sa immigration nga pala dito sa Thailand. So yun lang naman ang naging experience ko. Wala namang negative experiences. Napaka-smooth naman. Sadyang ang medyo hassle lang for me is pumanik ako sa taas para doon sa mismong SIM card dahil nga yun nga ang na-click ko na option at pumunta ako sa pinaka-basement naman para magpa-money exchange, okay? So yun lang guys, abangan nyo pa ang mga susunod kong videos tungkol dito sa aking trip dito sa Bangkok, Thailand, okay? So yun lang, thanks!